Usapin po ng bigas at sektor ng pagsasaka. Makakausap po natin ang tagapagsalita ng Bantay Bigas, si Ma'am Cathy Estabillo. At kaugnay pa rin po ito doon sa naging hearing ng Senado dun sa Budget and Department of Agriculture. Marami po yung mga nabunyag ko dito. Magandang araw ho sa inyo, Ginang Cathy Estabillo, ma'am. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Sa iyo, Sir Genesis at Sir Ever, no? Magandang umaga, siyempre, sa lahat ng nakikinig at laging sumasubaybay dito sa inyong programa. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Doon po sa Senate hearing, ma'am, lumalabas po na hanggang 6 pesos lamang o 6 pesos lamang po yung farm gate price ng palay. Nabubunyag po ito doon sa ilang serye po ng pagdinig para po sa 2026 budget ng Department of Agriculture. Ano po yung observation po dito ng grupong Bantay Bigas? Oo, ditong mga nagdaang, nitong anihan, nitong wet season ay talagang sobra yung baba ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Tama yung binanggit nyo na may 6 pesos. Talagang halos hingin na nila yung produkto ng ating mga magsasaka. 6 pesos, 7 pesos at ang pinaka mataas na presyo nitong nagdaang buwan ay umaabot ng 12 pesos. 12 pesos, no? Ito ay dahil din dun sa sunod-sunod na bagyo. Pero yun nga, napakababang presyo ng palay, sadsad na sadsad yung presyo ng palay. Walang nagagawa yung gobyerno, no? Nakakagalit dahil ang tagal-tagal na nananawagan ang mga magsasaka ng subsidyo, support subsidy, price subsidy sa gobyerno, ayusin yung mga irrigation canal, yung pagtaas ng mga post-harvest facilities para kahit papaano yung palay ng ating mga magsasaka kapag panahon ng tag-ulan ay meron silang mechanical dryer na pwedeng magpatuyo yung ating mga magsasaka. Pero yun nga, talagang expose yung pagkainutilan ng gobyernong Marcos dun sa mga basic na pangangailangan ng ating mga magsasaka. Kasabay niyan, yung mga napakababang presyo ng palay ng ating mga magsasaka, tuloy-tuloy yung pagbabarat at tuloy-tuloy na pagkalugi ng ating mga magsasaka. Marami na talaga yung ating mga magsasaka nagsasabi na magtatanim pa ba tayo ng palay given na talagang mula nung naisabatas yung RA 11203 noong 2019, no, February 2019 ay tuloy-tuloy na sobrang naramdaman ng ating mga magsasaka yung pagbagsak o yung napakababang presyo ng kanilang palay habang tuloy-tuloy naman yung napakataas na presyo ng bigas. At ginamit ni BBM yung napakababang presyo ng palay at napakataas na presyo ng bigas noong siya ay nangampanya at binanggit niya na i-review yung RA 11203, magiging titiyakin niya na magkaroon ng 20 pesos per kilo ang bigas sa palengke. Pero ito nga, napakababa, walang natupad doon sa kanyang mga pangako. At kasabay niyan ay napakalaki yung korupsyon, ang tindi-tindi yung korupsyon sa gobyerno na ang mga biktima ay yung ating mga magsasaka doon sa mga palpak na flood control na nagre-resulta talaga ng higit pagkabaha ng kanilang mga produkto kapag panahon ng mga kalamidad. At ganun din yung napakatinding korupsyon sa farm to market road na imagine mo yung nakukuha namin data na almost 200,000 ang isang metro ng isang para sa farm to market road. So doon talaga nagagalit yung ating mga magsasaka. Grabe ang galit ng mga magsasaka. At ngayon ay puro pangako ang gobyerno, kesyo magbibigay sila ng 7,000 support subsidy o ayuda sa ating mga magsasaka. That will be by 2026. Sabi ng ating mga magsasaka, hindi nila kailangan mamulubi sa kahihingi ng ayuda. Ang kailangan nila mabili sa 20 pesos per kilo ang kanilang palay. Dapat yung 20 pesos per kilo na yan ay doon sa bukid binibili dahil kung dadalhin pa nila sa mga warehouses o di ka ipapatuyo pa nila yan ay talagang additional cost of production. Ayon sa mga magsasaka ay umaabot na ng 16 to 17 pesos ang cost of production nila sa isang kilo ng palay. Tapos mabibili ng 10 pesos, 12 pesos, 6 pesos. Talaga naman yung ating mga magsasaka ay mangiyak-ngiyak
At minsan ang sasabihin pa ng trader ay take it or leave it, hindi namin bibilhin yung inyong palay. Oo, oo. Ma'am, balikan natin mamaya yung sa sinasabing corruption ano, sa mga farm to market roads. Pero, epektibo kasi noong, Setyembre 1, itinigil na natin yung pag import ano. Anong observation po ninyo, hindi ba naging, effective yung, moratorium sa mga imported na palay o Well, bigas? yun nga, isa na naman palliative measure na ginawa ni BBM ay yung pagtigil pansamantala sa pag-i-import natin ng bigas at nag-umpisa yan noong September at pinag-aaralan nila hanggang December. Eto, akala nila magtataas yung presyo ng palay Pero dahil doon pasabi sa kay ma'am pagtigil ng imported, ay nakita natin na napakababa kasi marami ang imported na bigas dito sa ating bansa. Mula nung inilabas niya yung Executive Order number 62, yung mula sa tariff na 35%, ginawa niyang 15%. Sobrang dami ang imported na bigas sa ating bansa. Kasabay nun, ay hindi naman namimili si NFA na siya dapat yung mamili ng palay ng ating mga magsasaka sa bukid, sa ating sa bukid dito sa anihan, hindi naman siya mamimili. So anong i-expect mo? Yung trader ay mamimili doon sa 20 pesos per kilo na panawagan ng mga magsasaka. Hindi nila gagawin 'yon dahil ang dami-daming maraming laman yung kanilang mga bodega. Kasabay niyan ay kahit maglagay pa ng floor price ang gobyerno na binabanggit niya na pinag-aaralan nila yung 17 pesos per kilo na floor price. Kung ipagpapatuloy yung implementation ng RA 11203, no, na siyang punot dulo doon sa napakababang presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil monopolyo ng mga traders, millers, yung presyo ng palay sa bukid dahil sila naman yung nakakapunta doon. Hindi naman nararamdaman ng mga magsasaka yung presensya ng NFA na bumibili para sana maimpluwensyahan niya yung presyo ng palay sa bukid. Kaya nananatiling kahit ang ihinto o pansamantalang ihihinto yung pag-i-import ng bigas, walang dent o hindi yan magreresulta ng pagtaas ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Pangalawa, Sir Genesis, 95% na sa Central Luzon ang nakapag-ani na. So kalakhan na dun sa naani ng ating mga magsasaka ay nabili sa napakababang presyo. So kung maglalagay sila ng floor price ay talagang wala na yan, hindi na mararamdaman ng ating mga magsasaka at kasabay nun, yung itinatakda nilang pinag-aaralan nila na floor price na 17 pesos, napakalayo yan doon sa panawagan ng ating mga magsasaka na 20 pesos per kilo dahil yung pag-aaral nila sa pagtatakda ng floor price ay ang ginagamit pa rin nila cost of production per kilo of palay ay yung 2022 na data ng PSA na 12 pesos and 50 centavos ang cost of production ng 1 kilo ng palay. Alright. Kamakailan din po lumabas sa Senate hearing po yung overpriced na farm-to-market roads. Gaano po ba nakakaapekto ito sa panig po ng ating pong mga magsasaka? Malaking epekto dahil sa halip na yung pondo ay mapunta para sa serbisyo sa mga magsasaka, sa halip na yung pondo ay ilaan para sa mga post-harvest facilities, lalong-lalo na yung mechanical dryer, no? Alam nyo ba na kaya nababarat yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka ay dahil sa hindi freshly harvested ang ibinebenta ng ating mga magsasaka, no? Nasa bukid pa lang, nandoon na yung trader. So sa halip na ilaan sa mga mechanical dryer, sa halip na ipampatayo yan ng mga cold storage para hindi masisira yung produkto ng ating mga magsasaka. Bakit nasisira ang mga kamatis, ang mga sibuyas, bakit natatambak ang mga gulay sa ating mga magsasaka sa kalye, sa highway, ay dahil sa kawalan ng cold storage. So dapat yun at isa pa, yung kasabay din nung palpak na flood control ay palpak din ang mga inilalagay nila na mga farm to market road dahil mga ilang panahon lang nasisira na makikita mo na yung lupa dahil sa underspecs, no? Maliban sa overprice ay underspecs na kawawa talaga yung ating mga magsasaka. Yung layunin nito na dapat magkaroon ng farm to market road para
mabilis na ma-deliver yung mga produkto ng mga magsasaka papuntang palengke at para bababa daw ang presyo ng produkto ng mga magsasaka dahil mabilis na dahil sa mga farm to market road. Hindi naman nangyayari no, nagpapatuloy yung napakataas na presyo ng mga gulay, mga prutas sa mga palengke dahil maliban sa palpak na farm to market road ay monopolyo ng mga traders yung lahat ng mga pagbibili sa mga produkto ng ating mga magsasaka. So yan yung mga nakakagalit talaga. Kaya ngayong buwan ng October, Peasant Month, ay magkakaroon ng sunod-sunod na pagkilos ang mga magsasaka dito sa Kamaynilaan para singilin ang gobyernong inutil, gobyernong walang pagmamalasakit sa ating mga magsasaka at higit sa lahat, singilin siya dun sa mga corrupt, no, pagiging corrupt government sa pangungunan ni President Marcos. Mhm. Okay. Ma'am Cathy, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines ngayong pong umagang ito ng Lunes. Hanggang sa mga susunod na kayo po ay aming makausap. Ingat-ingat po kayo. Kaya oo, Sir Genesis, manawagan na lang ako. Tuloy-tuloy yung aming advocacy bill. Ito yung Genuine Agrarian Reform Bill at yung pagsasabatas ng Rice Industry Development Act na isinusulong ng mga magsasaka bilang kapalit ng RA 11203 o yung Rice Liberalization Law para ma-ensure yung food security ng ating bansa. At yung budget nito ay 495 billion for 3 years. Okay, ma'am. Okay, medyo nawala po si Ma'am Cathy sa ating linya ng communication. Pero anyway, thank you si Miss Cathy Astabilio, ang tagapagsalita, nagsisilbing spokesperson ng Bantay Bigas, mga kabombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.